Hello, ako po si Kibertura. Ito po, magbabasa po ulit ako ng salita ng Diyos. At sa ngayon po, para pag-uusapan po natin yung salita ng Diyos at magbabasa ako. Gumagawa po ako kasi ng isang oras na videos para po may oras para po may videos ako na mahahaba din. At bago po ako magbasa at mag-share ng salita ng Diyos, ako po muna ay manalangin, nagabayan ako ng Diyos sa aking pagbasa at pagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo, na mayroon siyang kabuluhan sa bawat isa sa atin, dahil sabi nga ng Diyos, ang bawat salita niya ay hindi babalik sa kanya na walang dala. Diba po mga kapatid? Pagpalain po kayo ng Diyos sa pakikinig at pagpanonood ng salita ko, sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay ko na ginagamit ng Diyos sa pagbahagi sa inyo mga kapatid. At salamat sa Panginoon mga kapatid, na sa oras na ito na gagamitin ako ng Diyos sa pagbahagi ng kanyang banal na salita. Pagpalain po kayo ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father God, salamat o Diyos sa oras na ito, na muli naman ako, Panginoon, malapit sa iyo, na may nagpakubaba dahil wala akong magawa, Panginoon, kung wala ka. At salamat, Panginoon, sa oras na ito, bigyan mo po ako ng karunungan, kaalaman, na ang bawat babasahin ko na talata mo, Panginoon, ay maintindihan ng aking mga kapatid sa pamamagitan ng YouTube na platform o God, na Panginoon, ikaw po ang siya manguna at hihipon ng kanilang isip at puso, mabuksan ang kanilang isipan sa pag-unawa na maintindihan nila, Panginoon, salita mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo namin pagkatiwala, Ama, sa pangalan namin po Yesu Kristo at sa iyong Santong Espiritu, Ama. Kami po magpasalamat in Jesus name. Amen. Okay? Sa oras na ito mga kapatid, ang babasahin ko po ay about sa Ephesians, o Bisaya po kasi yung yung lingwahe. Magbibisaya lang din po ako mga kapatid. Okay po. Dito po sa mabasa natin sa Ephesians o Episo 1 hanggang sa 22. Isang passage po ito mga kapatid. Kaya sabi po dito ng Diyos, gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabuton sa Dios, tungod sa kabuton sa Dios alang sa katawhan sa Dios diha sa Episo, nga matinumanon kang Kristo Jesus, ang Dios nga atong amahan ug ang atong Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Ingon dire, ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios nga atong amahan, ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gihatag sa Dios amahan ang iyang anak dinhi kanato para maghatag kanato sa grasya ug kalinaw. Salamat sa Ginoo. Alang sa katawhan sa Dios diha sa Episo. Sa Episo ang gikuan ni may so man ang ngalan siya the book of Ephesians. O ang Dios nga atong amahan, ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Dayon ta mga panlangin nga espirituhanon diha kang Kristo. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoo Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan nang gitakda sa Dios nga himuon kita niyang mga anak pinaagi kang Kristo Jesus. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi siyang kinigugmang anak. Kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyang
ng gibutan nga tumanon pinagi ni Kristo. Tungod tumanon gayud sa Dios ang iyang laraw, inig-abot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Sa 11, ayon ang 11, ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo. Gipili kami niya sa Dios. Gipili kami sa Dios. Diha kang Kristo. Sa 11 balikon ko. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo. Gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan, no? Sukad pa sa sinugdanan. Ingon dire, ug maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya, no? Ug mao kini ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo ni Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios mahitungod nga 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang kahingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya, no? Sa 15, tungod niini sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pagampo. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesus Kristo nga ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam ug pagsabot sa pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini. Gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga niya kanato nga nagtuo kaniya. Nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw ug paglingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto daghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga naa sa gahom ug sa mga namunuan, ingon man ang mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang niining panahon na kundi sa umabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahigpit niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Okay, no? Atong nabasa mga igsoon diha sa Episo 1 hangtod kini sa 1:22 o sa 23, no? Wala mga igsoon ato siyang mabasa ug atong ikuan ang mga igsoon, no? Kining ang iyang mga verse ba ato ni siyang bagay sigutan. Di man lawom kaayo ang akong pagpasabot apan sa tawang sa Ginoo makashare ko sa pulong diha ninyo nga akong mga kauban diha sa pagtuo, ingon man sa mga dili magtotoo nga ingon nga maminaw sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Ginoo importante man nga maghatag ka nato giya ba, no, sa ang pulong sa Ginoo. Okay, arita mga igsoon sa gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabuton sa Dios alang sa katawhan sa Dios diha sa Episo nga matinumanon kang Kristo, no? Ang gisgutan ni mga igsoon katong mga tawo diha sa Episo, ang lugar ni siya mga igsoon nga Episo.
Sa dos, ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesus Kristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Wala may igsoon nga kita nga nagatuo sa atong Dios amahan, sa anak ug sa espiritu. Nagatuo kita nga ang atong Dios aduna kitay amahan, aduna kitay Dios nga atong Ginoong Kristo ug aduna po tay espiritu nga gituhuan, no, ta mga nagatuo sa Trinity. Mo na may igsoon nga bulahan kita nga nag-ingon ang pulong sa Dios nga pinaagi, no? Pinaagi sa Dios ngadto gihatag niya ang grasya, pinaagi siyang bugtong anak nga atong Ginoong Kristo nga makaangkon kita og grasya og kalinaw, no. Nindot kayo may igsoon nga ang Dios mismo nag-ingon ba nga maghatag siya kanato sa grasya og kalinaw. Ang Dios nga atong amahan, ang Ginoong Kristo maghatag kanyo sa grasya ug kalinaw. Mo na mangigsoon nga maka natay madunggan ba maingon natong mga higala or atong mga parents ug atong mga mahal sa kinabuhi nga pag-amping mo ang grasya ug ang kalinaw mag-uban diha ninyo. Mo na nga maigsoon nindot kayo ni ang grasya ug ang kalinaw mag-uban sa atong kinabuhi kay ang grasya maigsoon daghan siya nga klase sa grasya. Nga grasya sa kwarta, grasya sa pagkaon, grasya sa mga butang. Ingon man ang grasya nga gikan sa Dios nga gugma nga walay paglubad. Ang grasya sa Dios dili siya matugkad, dili siya makakuan sa tao. Kay ang grasya sa Ginoo mungod hatag siya nga walay bayad ba. Dili para nang manarbaho ta nga mukayod pa ta para lang makaangkon ta sa mga butang nga atong gipangandoy. Apan ang grasya sa Dios sama sa giingon ba mga igsoon nga tungod sa gugma sa Dios gipadala yang anak nga sa kalibutan aron makaangkon kita kinabuhing walay katapusan. Pinagi siyang bugtong anak nga atong Ginoong Kristo. Mao na siya nga grasya, unconditional love gihatag sa Dios ba nga walay pabor, walay kapalit. Mao na siya ang grasya. Manangingon nga for God so loved the world that He gives only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sa Bisaya, kay higugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang mutuo kaniya dili malaglag kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Maganda pakinggan mga kapatid na binigyan tayo ng Diyos Ama sa pamagitan ng sa kanyang grasya. Yung grasya mga kapatid, hindi lang yan basta-basta kundi yung Panginoong Jesucristo na binigay niya sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Patuloy tayo mga kapatid dito sa 3. Sabi dito, mga panalangin nga espirituhan no diha kang Kristo, no. Aduna po importante mga igsoon nga kini to espirituhanon ba, kining espirituhanon nga bahay nato nga makinabuhi po ta nga diha sa Ginoo nga di lang ta ingon baga kanang tawhanon. Ang tawhanon may igsoon makita man diha diri sa kalibutan nga kanunay na lang pangandoy ang gitinguha kanang pang ingon ta ba ka mga butang. Dili man siya mga igsoon nga kana lang atong tinguhaon kanunay kay ang pulong sa Dios nag-ingon man gud siya nga unahan ninyo ang pagpangita ang giharian sa langit kay ang tanan ninyong mga panginahanglan musundra na man na siya, no. Unahin lang natin yung kalooban ng Dios kay lahat ng pangailangan natin isusunod lang ng Panginoon yan mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, sabi na ng sulat ni Apostol dito, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkaiusa kang Kristo. Pana mga igsoon nga importante jud kayo mga igsoon nga magpasalamat pud ta sa Ginoo sa atong pagabuhaton sa matag adlaw. Sa dili pa ta matulog, Lord, salamat Lord. Sa mata, Lord, thank you Lord. May mga pagkaong maabot, mga grasya. Salamat ta sa Ginoo kay kanang tanan gasa man na sa Dios nga iyang gihatag sa tawo nga analanginan ta diha sa iya ha. Wala nga magigsoon kay ang Dios maayo,
ang Dios dili magpabaya ba, puutan kay ang Ginoo maigsoon, manghihatagon ang Ginoo maigsoon. Kaya magpasalamat ta sa Ginoo. Kaya mga igsoon nga ang kaayos sa Dios ato siyang suklian pinagi sa pagpasalamat. Kaya nag-ingon man siya siyang pulong nga magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghayo sa kang Kristo, no? Mana mga igsoon, nagpasalamat kita sa Ginoo kay tungod sa iyang kaayo sa iyang kinabuhi diri nato. Kay bisan pag makasasala ta apang gitagaan niya po ta og pabor sa Ginoo ba nga makaangkon ta sa kinabuhi kung walay katapusan pinagi sa tong pagtuo diha niya. Una nga diri sa 4 megson usahon to, wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala siyang atubangan tungod sa gugma, no? Grabe ang gugma sa Ginoo megson nga giningon ko kanina nga tungod dahil sa pag-ibig ng Diyos, no, sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong anak upang sumampalataya o magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil nga sabi dito sa 4, sa wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa iyang gugma. No, grabe kay mga igsoon tungod sa iyang gugma. Una nga dire megsoon sa 5 mo padayon ta, daan nang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Kristo. Mao kini ang iyang kagustuhan, no? Kita din mga igsoon nga wala pa makaila sa Ginoo, gipili na tang daan sa Dios. Bisa mingon pa ka nga gipili ba sa Dios oy nga palahubog man ko, puno man ko sa bisyo, grabe ko mambabay, taata ng bisyo nako. Kung ikaw nga tao nga ingana mga igsoon, dili ka mag-ingon nga makasasala ka nga wala na kay gitawag og paglaom, kundi magsuon gitawag ka sa Dios kay iya kang gipili, iya kang gitawag. Kung ang Dios sa wala pa ka mga tao sa kalibutan gipili na ka sa Ginoo, bisan pa karon magsuon mayon ka nga ako plahubog man ko, mausap pa ka ko, kusog ko manigrilyo mausap pa ka ko, adik-adik ko mausap pa ka ko, mausap oy, wala may imposible sa Ginoo god. Kay ang Ginoo maayo man siya, kay ang Dios mapasayloon, mahigugmaon, mapailobon na tanan. Ang Dios mabitaw Ginoo siya kay wala say sinugdanon ug wala say katapusan. Mo na nga siya ang Alpha ug ang Omega. Ano maigsoon nga sa pagkakaroon maigsoon, kitang mga tao sa kalibutan tinuod man kitang tanan nakasala, walay tao nga matarong, kitang tanan makasasala tayo, walay perpekto na to. Mo to ingon ang Roma maigsoon nga kitang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios, ang Dios mismo nangita og pamaagi ang Dios nga kita diha kaniya mahibalik pinagi ra pud sa iyang bugtong anak nga atong Ginoong Kristo. Mutuo ta, musalig ta kay siya ang Dios, ang anak sa Dios nga ipadala nga ni sa kalibutan aron makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. Ana maigsuon nga kung mamalandong ta ba, grabe ang gugma sa Ginoo sa tao eh. Kay kung wala pala gugma ang Dios, ngani ka nato kitang tanan nga mga tao sa kalibutan, patay sa bata pa lang namatay na ta. Kay bisan pa wala man gani tagi giyon diri nga sa wala pa tama tao gipili na tang daan sa Dios. Ito pa adunay rason ang Ginoo nga gipakataw ta sa kalibutan kay tungod kay iyatang mga anak, iyatang gihigugma o gipili ta sa Dios og iyatang gitagaan og kahigayonan nga mabuhi kay gipili man ta sa Ginoo, gihigugma ta sa Ginoo og ang rason po sa Ginoo nganong gipakataw ta niya para siya atong alagaran, ato siyang simbahon, pasalamatan. Namatay mga igsoon nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga diha sa Mateo nga bililhon pa ang tao kaysa mga langgam. Giun sa pagatiman sa Dios ang mga langgam. Sa Tagalog pa mga ibon, sa Bisaya langgam man sa Muha, mga Bisaya. Kay sa Tagalog ang langgam, sa Bisaya ang Tagalog sa langgam, ang langgam din sa Muha naglupad man. Sa Tagalog kay ang langgam sa ila nagkamang lumigas sa Muha. Wala nga kung giun sa pagpangga sa Dios ang mga langgam o mga ibon, sa pagha ang tao nga ginawa tayo ng kawangis ng Panginoon.
gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Una nga walay rason nga dili nato mapasalamatan ang Ginoo, di ba? Ana may igsoon diri sa 5, daan nang gitakda sa Dios nga gihimuon kitang iyang mga anak, hinaagi kang Kristo. Mao kini ang iyang kagustuhan, no? Mao kini ang iyang gustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi sa iyang hinigugmang anak. Oh, grabe kayo may igsoon, hindot kayo paminaon. Gipili natang daan sa Dios, kay gitakda na niya. No, nahuman daygo nato siya. Pasalamatan nato siya. Mao nang gipili ta sa Dios. Diba? Grabe kay ang kaayo sa Ginoo may igsoon. Dili din siya dili masukod, dili matugkad ang kaayo sa Ginoo. Una may igsoon nag-ingon ang pulong sa Dios. Bisan pa gani mga igsoon nga kita makasasala, di ta magpabilin sa pagpakasala. Kung dili, kung nadagma man ta, nadapa man ta, bangon ta. Di ta mingon kay nagkasala man ko, ari na lang ko, di ko musab dili. May igsoon ang kinabuhi ning kalibutan na lumalabay lang ta. Pero ang kinabuhing walay katapusan kung mutuo ta sa atong Ginoong Kristo, ang gipadala sa Dios Amahan nga sa kalibutan, walay rason may igsoon nga dili ka taganog higayon sa Ginoo nga mahimo pod niyang anak. Kay nga naman ang kitang tanan tawo mahudyo dili hudyo unsang klase nga tawo ka itom o puti man ka gihigugma ka sa Ginoo kung ang atong Ginoong Kristo atong tuhuan nga siya ang anak sa Dios, no? Wala na lain wala na lain Ginoo gawas lang sa atong Ginoong Kristo. Dili na ta maingon pa nga mailaing Dios. Makita na nato may isuon sa atong mga kita nga mga Pilipino nga sa adlaw sa Kurisma naghinumdom ta kanunay sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga walay laing Dios nganhi sa kalibutan kundi ang atong Ginoong Kristo lang nga makaangkon tag kinabuhing walay katapusan nga ato siyang tuhuan. Kay nag-ingon man ang pulong sa Dios may isuon katong giningon ko kanina sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gipadala niya iyang bugtong anak aron amutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lang ang ibinigay ng Diyos Ama dito sa lupa para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba mga kapatid. Sabi nga sa doon sa John na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa langit hindi sa pamagitan niya. Di ba mga kapatid? Amen? Di ba mga kapatid? Walang ibang binigay ng Diyos Ama dito sa lupa kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo, babasahin po natin ang Hiyom 7, no? Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Gilukat kita mga kapatid. Sa ato pa hinaharbor kita ng Panginoon, binayaran tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kaniyang dugo. Pinakamahalagang bagay mga kapatid, yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Hindi yung pira, kayamanan nandito sa lupa, wala yan. Yung dugo, banal na dugo ng ating Panginoong Kristo ang siyang binayad para sa ating mga kasalanan. Kaya ang kapatid, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayon sa grasya sa Dios, no? Sobrang laki ng biyaya ng Panginoon sa atin mga kapatid. Kaya nga sa 8 nga sa walay sukod gihatag niya kanato sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, mayroon pang karunungan, kaalaman ang binigay ng Dios sa ating sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, binigay niya yung karunungan, kaalaman mga kapatid sa atin. Kaya mga kapatid, bakit mahalaga ang buhay ng tao? Dahil dito sa lupa mga kapatid, yung ibang tao, naniwala lang sila na pag namatay sila, okay na. Wala nang pangalawang buhay na hahantong, may parusa ba o wala. Wala yan sila mga kapatid. Alam lang nila na mamatay sila.
Pero hindi na alam mga kapatid na pag namatay ang isang tao na wala sa Panginoong Jesucristo, impyerno talaga yung bagsak. Lalo na dito pa lang sa lupa, yung ginagawa mo wala na wala naka-align sa Panginoon, hindi naka-align sa Panginoon. Dito pa sa lupa, puno ka ng bisyo, nagdodrugas ka, nagiinom ka, nag-ano ka lahat, nagsusugal ka, sobra yung pagpambabae, yun. Lahat lang yan mga kapatid, dito pa sa lupa, kung buhay ka pa, pag nagsisisi ka, humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, manumbali ka sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon, bibigyan ka ng yung pagkakataon na magbago ka sa buhay. Pag namatay ka, then wala ka sa Panginoon, hindi ka nagsisisi sa kasalanan, 100% mga kapatid, wala talagang patundungan yung buhay mo kundi sa impyerno. Dahil sabi ng Panginoon, pag hindi mo tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, wala talaga tayo. Dahil mabasa natin sa John na kailangan tayo magsisisi, kailangan nating tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil sabi nga doon sa Revelation o sa pinadayag na mayroong libro, may dalawang klaseng libro, may libro ng buhay at may libro ng kamatayan. Yung libro, pag nakasulat yung pangalan mo doon, tiyak na nasa listahan ka panlangit. Pag wala ka doon sa libro ng buhay, doon sa isang libro ka, wala ka, doon ka talaga babagsak sa impyerno. Kaya nga sabi nga ng Panginoon Jesucristo na pag tinanggap mo siya ngayon, sabi doon sa Hebrews, huwag mong patigasin ang iyong puso, kundi ngayon na. Huwag mong pabukasin, ngayon na. Ngayon mo na, kung ngayon mo narinig yung salita ng Diyos, ngayon na, ngayon ang kaligtasan. Ngayon na, walang pabukas-bukas, ngayon na. 'Di ba? Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, lahat ng bansa, lahat sulok ng mundo, sa city, barangay, saan, basta ipangaral ang salita niya. Yun ang pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi naman tayo siguro bulag na hindi natin nakikita at hindi tayo bingi na hindi natin narinig doon sa palengke o merkado na mayroong mga pastor o mga evangelista, mga taong nagsasabi ng salita ng Diyos, anong sikta man yan sila, basta nagsasalita sila sa pamagitan sa loob ng Biblia o salita ng Diyos, na nagsasalita sila, nagsabi sila, yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag narinig natin ang salita ng Diyos, pinakamahalaga yan sa buhay natin. Dahil ang salita ng Diyos, binigyan tayo ng aral, binigyan tayo ba na sabihin natin na mubadlong siya, mupanton, musaway, ipakita niya na to ba nga kita nga tao iyatang gitagag magtagad. Mao na ang Ginoo may gisuon sa atong kinabuhi nga unsa ka importante diha niya. Mana mga gisuon o mga kapatid ko nga mga Tagalog, pasensya po kung hindi kayo makaintindi ng Bisaya, pero alam ko na sa pamamagitan ng banal na espiritu maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Dito sa 9 mga kapatid, basahin natin. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyang nanggibutan tungod pinaagi ni Kristo. Gikuan na gyud sa Ginoo mga igsoon ang pagkinintanan, giplano na gyud sa Ginoo ang tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi. Wala pa ta mataw gipili tandaan niya, wala pa ta mataw nakailan na siya nato. Sa wala pa ta mataw nasayod na siya ng daan kung kinsa ta. O na mga igsoon, unsa kabilinhon ang atong kinabuhi at tubangan sa Dios. Muna nga ingon siya diri may igsoon sa Gis, tumanon sa Dios ang iyang laraw inikabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa ubos sa pagpangulo ni Kristo, no? Langit ug ang ubos mao ang yuta, mao ang kalibutan. Mao na mga igsoon nga daghan ang nahitabo sa kalibutan nga kita mismo nasayod ba kung unsa ang nahitabo sa kalibutan. Kay nakita na to nga adunay mga bagyo, adunay buto sa bulkan,
adunay mga krimen, patay, sama sa lugos, gutom. Karon mga igsoon, kinahanglan gyud nga ang pulong sa Ginoo dili gyud nato ingon ba nga mura ra tag ini marka bahala ba. Hayaan na yan, bahala na, ana ba. Basta di lang ta manghilabot sa isig ka tawo. Dili igsoon. Ang importante may igsoon nga natay Kristo ug aduna natay Ginoo sa kinabuhi kay mao man na siya gitawag og guide sa atong kinabuhi kung aduna natay kahadlok sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo may igsoon nga ang pagtahod ug pagbaton og kahadlok sa Ginoo may sigdanan sa kaalam. Mao na siya may igsoon nga maglikay ta sa kadautan, maglikay ta sa dili maayong buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Mao na may igsoon, importante gyud nga aduna natay Ginoo sa kinabuhi ba o makasabot sa iyang pamaagi bisan pag watay grado, watay trabaho, kita ang pinakauyamot nga tawo sa kalibutan. Kapag aduna kay Kristo sa kinabuhi, ikaw ang pinakadato sa tao sa tibuok kalibutan. Ano man? Kung unsay naa sa Dios, unsa na aniya mao pud imo. Oh, mao pud imo. Kay nga naman, anak maka sa Dios. Waday kung ang usa ka amahan o ginahan, kung unsay iyang bahandi, ang anak waday labot. Kung unsay naa sa amahan o sa inahan, mao pud na sa anak. Di ba? Kaya mabasa natin dito sa 12. Maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. Di ba? Magdaig sa iyang himaya. Ano unya maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. Sabi nga dito, kami nakauna nakakilala sa Dios. Kami yung unang magpapasalamat. At maging modelo kami sa inyo na magpuri, magsimba, at magbigay talaga ng kasayahan sa Panginoon mga kapatid. Ug maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya. Kailangan talaga pasalamatan natin ang Panginoon mga kapatid. Sa 13, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan pinaagi kaluwasan. Sa 13, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Aduna day mga igsoon. Mo na nga kung ikaw nga tawo aduna kay relasyon sa Dios, ipatikan na ka sa Dios kay ikaw iya nang pinili ug timaan nga ikaw iya na. Ngunta na mo na question. Asa makita ang Espiritu Santo? Ang answer mga igsoon, di makita ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sama sa hangin nga dili makita apan mapil na nato. Sama sa pud sa hangin mapil to bugnaw. Depende sa hangin init pa o bugnaw, mao pud ang Espiritu Santo may so di na to makita. Di na to siya mahikap pero ato siya ma-feel na ang Espiritu Santo buhi kay nga naman ingon ang pulong sa Ginoo may igsoon ang Espiritu Santo naa nato nagpuyo siya nato kay ang atong lawas mao yang templo. Templo ang atong lawas may igsoon mo din na dili gusto ang Dios nga ang atong lawas buling-bulingan na to. Kung tana, unsa may buling-buling? Bakit din question, bakit kailangan pa natin maglinis? Dahil ang banal na espiritu mga kapatid, hindi yan mananahan sa tao pag mayroon kang kasalanan. Mayroon kang nagawang hindi kasiyasiyahan sa Dios. Dahil ang banal na espiritu mga kapatid, banal siya, nananahan siya sa tao na may buhay na may takot sa kanya. Oo. Kaya nga mga kapatid, pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, pag hindi ka lead ng Holy Spirit, hindi mo talaga masabi ang katotohanan. Hindi mo talaga masabi kung ano yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos mga kapatid, mahirap intindihin pag wala ang Holy Spirit sa buhay. Mahirap din ito isabi sa tao pag hindi ito naglilid sa isang tao. Hindi tulad ko. Hindi ako makapagbahagi ng salita ng Diyos pag wala ang Holy Spirit sa buhay ko. Dahil paano ko masalita ang Diyos?
paano ko masasabi ang salita ng Diyos na katotohanan? Katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit katotohanan ng salita ng Diyos? Dahil mabasa natin yan sa Biblia na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nagpabago ng buhay ng tao. Kung lasinggiro ka, mabago ka. Kung adik ka, mabago ka. Kung rapist ka, mabago ka. Lahat ng pagkatao mo na sobrang makasalanan mo, mababago ka talaga pag nakilala mo talaga ang ating Panginoon Kristo na tinanggap mo. Pagkatapos na tinanggap mong Panginoon Kristo, sunod-sunod na yan siya pag hiningi mo yung banal na espiritu na mayroong mga tao tulad ng mga apostol na ginagamit ng Panginoon. Pag sila yung ginagamit ng Panginoon, 100% talaga yan, anointing talaga yan sila. Kaya nga mga kapatid, na pag ginamit tayo ng Panginoon, magpagamit po tayo sa kahit kaunting bagay lang, tulad ng pagsasalita ng katotohanan ng mga tao maligtas sa pamagitan ng buhay natin. Sabihin natin sa mga tao o kaibigan natin, kamag-anak natin, kapatid, mahal ka ng Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa, tulad ng ganito yung mga kapatid. Pag ang tao makaranas ng problema, example, namatayan ng pamilya, alam naman natin masakit talaga. Example din, nawalan ka trabaho. Di ba masakit mawala ng trabaho, doon ka na umaasa sa hanap buhay mo. O, ito din, magkasakit ka. Mahirap magkasakit ng kapatid pag walang Panginoon. Kaya pinakamahalaga talaga ang salita ng Diyos mga kapatid, na dito sa buhay natin na tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo, na siya ang Panginoon na mag-lead sa buhay natin, dahil wala tayong magagawa pag wala talaga siya. Kahit anong yaman mo pa dito sa mundo mga kapatid, mabasa natin sa Biblia doon sa Lucas na mayroon sobrang yaman, business man talaga yung taong yun. Sabi niya, Panginoon, ano ba ang gagawin ko para makapasok sa langit? Isa lang sinabi ng Panginoon Kristo na para makapasok ka, yung kayamanan mo, ibigay mo yan sa mga pulubi. Diba? Kahit nga ang mayaman, hindi siya makapasok sa langit kung hindi niya susundin yung utos ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa mga pulubi, mga dukha, mahihirap. Kaya mga kapatid, yung kayamanan, kung mayroon ka ngayon, bless ka. Kung mayroon kang kayamanan, ginamit mo yan sa matuwid na paraan, pagtulong, at lalo na yung Panginoong Kristo na tinanggap mo, na isabuhay mo yung salita niya, yun yung kayamanan mo. Nag-iimpo ka ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Yung kayamanan dito sa lupa, nauubos yan, kinakain yan ng anay, na natataya yan siya. Doon sa langit, pag nag-ipon ka doon, gandang-ganda sa langit mga kapatid, hindi mo ma-imagine yung ginto doon na sobrang dami. Sabi doon sa Revelation, kung mababasa mo lang doon, grabe yung ginto na sinasabi ng Panginoon doon kung ano yung ginto sa langit. Hindi mo talaga mairok yung maisip na mamahalin ginto. Kaya kapatid, dito sa lupa, yung kayamanan natin, sabi ng Panginoon, yung pagtulong natin sa kapwa, pagbigay natin sa kapwa, kung ano lang mayroon tayo at mayroon tayong magawa, tumulong tayo. Kahit kaunting bagay lang. Basta importante galing sa puso yung pagtulong natin, lalo na may Panginoon tayo sa buhay. Okay mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid dito sa 14. Ang Espiritu mao ang pagsalig, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyang himaya, daygon ta ang iyang himaya. Sa 15, tungod niini sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesukristo o sa inyong gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod niini. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pagampo. Sa 17, og naghangyo ako sa Dios sa atong sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo mahingpit nga makaila kaniya.
gipadayag aron mahingpit, aron kamo hingpit nga makaila kaniya, no? Nindot kay mga igsoon nga gitagaan tagkaalam og kahibalo sa Dios aron mahingpit ta diha kaniya mga igsoon. Ningon siya sa 17, og naghangyo ako sa Dios nga atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam og pagsabot sa mga gipadayag aron mahimong hingpit nga makaila kaniya, mahimong hingpit nga makaila ta diha mga igsoon. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini. Gitawag kamo og aron masayra ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad kaniya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kini gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o paglingkod kang Kristo diha sa iyang tuo dito sa langit. Mao na mga igsoon nga ako kayo ang gahom sa Ginoo, dili malilong, dili ta ka kuan ba, ta ka ma-imagine ba nga grabe kadako sa gahom sa Ginoo, unsa ang gugma sa Ginoo, unsa siya pagka Dios. Mao na mga igsoon nga bisan magani si Satanas, grabe gyud niya ang kasuya sa Ginoo, kay ang gahom sa Ginoo wala may siya limit. Unlimited man ang kuan sa Ginoo, unlimited. Si Satanas may isuon giminuhat ra pud siya sa atong Ginoo. Ni-reveal lang gid siya kay gusto siya nga ingon ta ba nga magpakginoo pud siya. Apan buot kwintahon na mga igsoon kung imong basahon ng Biblia, way gahom si Satanas sa atong Ginoong Hesukristo ingon man kanato nga iyang mga anak. Kay aduna tay gahom gihatag sa Dios, no? Bago pa iyang ingon, no? Sa 20 iyang gigamit sa address sa 19, giampo ko usab nga masayra ninyo ang kadako siyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Oh, na kita mismo na tay gahom, natay gahom sa pagsukol sa yawa. May untar moabot ang problema nga ako kay problema kay nakoy daw utang. Oh, malaki yung problema ko kasi marami akong utang. Malaki yung problema ko, natanggal ako sa trabaho. Malaki yung problema ko dahil nagkasakit yung pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala dahil tayo mismo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para maano natin yung mga ano natin, ma-overcome natin yung mga problema natin. Ano yung maranasan natin. In the name of Jesus Christ, Satanas, layas. Satanas ka, wala kang karapatan sa buhay ng pamilya ko, sa trabaho ko, negosyo ko, sa mag-aaral sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga mahal ko sa buhay. In Jesus name, I rebuke. In the name of Jesus, rebuke. Taga na Satanas. Kay sabi ng Panginoon sa salita niya doon sa 1 Peter, na kailangan lang natin ng labanan si Satanas dahil tatakbo yan siya. Sabi nga doon, parang leon siya, nag-anyong leon, ngunit hindi leon, parang leon, nag-aanyong leon na walang ngipin. Oh, matandang Satanas, leon na walang ngipin. Doon sabi doon, nag-aanyo siya na parang lion, nag-aanyo daw siya na parang lion. Sa Bisaya pa nagpakuha ko na siya, mura ko nung leon nagngulog. Parang lion nga nag-roar. Oh, para matakot yung tao na wala sa Panginoon. Pero kami na ako na nasa Panginoon, huwag tayo matakot. Si Bagyong Odette, di-review ko yun dito sa Cebu. Huriyara babasyak takara babakaya in the name of Jesus. Odette ka, layas ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan sa Cebu, in Jesus name, layas siya. Wala talaga siyang kapangyarihan. Pag inaano mo yun, nire-review mo yun siya in the name of Jesus. Hura babasyak takara babayakaya, humamasyak takara babakaya in the name of Jesus. Satanas ka, layas in the name of Jesus. Takbo yan siya, wala yan sa kapangyarihan. Mag-ano yan si Satanas, humagulgol yan sa iyak siguro, o tatakbo ng walang preno. Ito mga kapatid, dito sa 2021 patuloy tayo. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang hari. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga
namunuan, ingon man sa pangulo labaw gayod siya sa tanan, dili lamang niining panahona kundi sa umaaabot usab, no? Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug ang mga namunuan. Ingon man ang mga pangulo labaw gayod siya sa tanan, di lamang niining panahona kundi sa umabot usab, no? Karon ug sa umaabot si Kristo ang mamumuno. Siya ang leader. Siya, no? Siya ang maghari labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Hari siya sa mga hari. Ginoo siya sa tanang Ginoo. Sa tanang adunay kinabuhi sa kalibutan, siya ang hari labaw sa tanan. Manamig soon, gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya mao ang kahingpitan usab. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghigpit sa tanang butang. Kung hingpit si Kristo, siya pod ang naghingpit sa tanang butang. Wala maigsoon, si Kristo ang pangulo, siya yung leader sa simbahan. Gibutang. Nilagay ng Dios ang yung kapamahalaan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga hari, lahat ng tao. Siya yung pinaka-leader sa lahat, siya yung hari sa lahat ng hari. Kaya mga kapatid, bilang manampalataya o bilang naniwala kay Kristo, isa po ako mga kapatid na lahat ng nakasulat sa Biblia, ang iba nangyari na, ang iba ay mangyayari pa. Dahil mga kapatid, sa panahon natin ngayon, masabi natin na lilipas lang daw yung mga kaguluhan, lilipas lang yung lindol, putok ng bulkan, gutom, at iba pa mga kalamidad o mga pangyayari sa mundo. Alam natin mga kapatid yung mga pangyayari, as mas dumating yung mga panahon, mas lalo pang i-increase at lalaki pa ang mga pangyayari sa mundo. Hindi pa nga dumating mga kapatid yung lindol na sinasabi sa Revelation na yung sobrang laki talaga yung biyak ng lupa. Mayroon pang ulan, yung tulo ng ulan na 50 kilos yung bigat. Mangyayari talaga yan mga kapatid. Kaya nga sa panahon natin ngayon kapatid, ito na yung end times. Ito na yung kapanahonan mga kapatid na babalik ang Panginoong Kristo na hindi natin alam. Bukas, sa sunod na linggo, sa sunod na taon, or ngayon, o sa sunod na oras, minuto, segundo, hindi natin alam ang pagbalik ng Panginoon. Pero mga kapatid, bago pa dumating ang Panginoon, may rapture po mga ganap sa lupa. Yung rapture mga kapatid, yun yung kinasabikan ng mga tao na tulad ko, na bigla ka lang mawawala pag nag-rapture mga kapatid. Maintindihan natin yan siya kapatid kung mababasa natin yung buong kabuuan doon sa Revelation na mayroong rapture talaga mga ganap. I-quote up ka ng Panginoong Kristo o bigla ka talagang mawawala, pati yung mga bata na wala pang kabumuwang sa mundo, na walang kasalanan, rapture talaga sila mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang sinishare ko po ngayon sa Ephesians po, Ephesians 3. Mabasa natin dito sa Ephesians 1 na yung pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo din, na binigyan tayo ng grasya o kalinaw, binigyan tayo ng biyaya, at yung kapayapaan din na hindi talaga mabili ng kayamanan, na yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Kristo, nakasulat na yan siya mga kapatid, na sabi po sa Biblia ba na hindi pa tayo isinilang, pinili na tayo ng Diyos na kanyang anak, na gagamitin tayo sa kanyang kuwalhatian, gagamitin tayo sa kanyang ubasan, na magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit anong mangyari mga kapatid, na ipaglaban natin ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon, na walang ibang makaligtas sa buhay ng tao kundi ang Panginoong Kristo lamang mga kapatid. Kaya nga pinakamahalaga po mga kapatid na tanggapin natin ang Panginoong Kristo
na siya ang Diyos na wala ng iba. Babasahin natin mga kapatid para sa sa video kong ito, mayroon naman akong maibigay sa inyo na aral ba na kahit saan man kayo magpunta, dala niyo yung kaligtasan ng Panginoon. Babasahin natin ito mga kapatid. Una kong babasahin mga kapatid ang John 16. Common verse pa yan siya, pero ngunit kailangan talaga malaman natin ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mahalaga na yung paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo, isintro po natin siya na binigay siya ng ating Ama dito sa lupa para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at maniwala din tayo mga kapatid. At sabi sa salita ng Diyos mga kapatid na kailangan tayong magsisi, kailangan natin tanggapin ang Panginoon na bilang tagapagligtas ng ating buhay. Yun yung pinakamahalaga kapatid, na ating paniniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang Panginoon, wala nang iba. Okay? Sabi dito mga kapatid sa 1 John 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad o pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. No? Kuna mga igsoon nga kinahanglan sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ako po'y makasalanang tao, humingi ako ng tawad, ako po'y nagpakumbaba. Kailangan natin sabihin sa Panginoon kung ano yung nagawa natin kasalanan. For example mga kapatid, ito yung prayer ng Panginoon. Panginoon, dinatanggap kita bilang Diyos ng aking buhay at tagapagligtas. Ako po si Kibertura, Panginoon, humingi ng tawad at ang aking buhay, Panginoon, ay pagkitiwala ko po sa iyo. At Panginoon, isulat mo ang aking buhay sa libro ng buhay, Panginoon. At Panginoon, ikaw na po ang aking Diyos at tagapamahala ng aking buhay. Dahil wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka. Panginoon, salamat Lord sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, sa akin, Panginoon. Dahil ikaw lang ang makapaligtas sa akin, Panginoong Hesus. Sabi mo salita mo, Panginoon, ikaw ang daan at ang katotohanan. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan mo. Yun mga kapatid, na kailangan nating sabihin sa Panginoon na ano yung kasalanan nating nagawa, i-confess natin sa Panginoon. Dahil sabi niya sa kanyang salita na tapat siya sa kanyang mga salita. Pag humingi tayo sa kanya ng kapatawaran, iibigay ng Diyos sa atin yan mga kapatid. At sisilyuhan mo ng Panginoon yan sa kanyang banal na dugo na iligtas niya tayo. Okay mga kapatid, naintindihan mo ba natin? Walang ibang makapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon Jesucristo lamang mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos, mahalaga tayo sa mata ng Diyos, kundi siya lang talaga mga kapatid ang the best sa buhay natin. Wala lang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ng Ama dito sa silong ng lupa para magkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay. Kaya mga kapatid, salamat mga kapatid sa pakikinig at sa papanood sa videos na gawa ko. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang pasalamat, pagsamba, dahil sa Kanya lang lahat mga kapatid, dahil sa Kanya lang ang lahat-lahat talaga, dahil siya ang gumawa sa langit at sa lupa, sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, lahat ng mga bagay na hawakan natin, makakain natin sa Kanya yan. Kaya doon lang tayo magpasalamat sa Kanya. Huwag tayong maging hambog sa sarili natin na mayaman tayo, mayroon tayong mayroon tayong lahat ng mga material na mga bagay, mayroon kang kotse, magandang bahay, at ano man yan mga kapatid, sa Diyos mo yan, ipapasalamat mo yan sa Diyos, dahil mahalaga talaga kapatid na huwag natin itaas yung sarili natin. Magpakumbaba po tayo kahit anong antas man ang buhay natin, kahit ikaw man ang pinakamayaman o hari ka man sa buong mundo. Importante ang pagpakumbaba talaga, dahil ang nagpakumbaba itataas ng Diyos, at ang nagmamataas ibaba ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa buhay natin mahalaga po talaga na kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo, nating Diyos at Panginoon.
Sa Kanya lang natin ibaubaya ang ating buhay. Hingiin natin sa Diyos lagi ang protection. Hingiin natin sa Diyos magandang kalusugan, yung trabaho ng pamilya natin, matrabaho natin, mga pag-aaral ng mga bata, safe. Hingiin natin sa Diyos na lagi tayong ingatan sa araw-araw. Kaya mga kapatid, bago po ako magtapos, manalangin ako sa ating bansa, pati na sa mga bawat pamilya natin. Okay. Heavenly Father God, O Lord, salamat Father God sa oras na ito sa pangalan ng aking Panginoon Kristo. Ama, ako po ay nagpasalamat Ama na sa oras na ito na ang salita mo na binahagi ko ngayon, ikaw po ang siyang mangunguna na hipuin ang kanilang mga puso't isip na maintindihan nila Ama, tanggapin ang iyong salita na ito ay kaligtasan ng kanilang mga buhay. At salamat din Ama sa oras na ito Ama na ang mga tao na mayroong problema, sakit, karamdaman, walang trabaho, naghahanap ng trabaho, yung mga negosyo, pagpalain mo po sila Ama, lalo ng lahat na may sakit karamdaman, nasa hospital, nasa bahay man, in the name of Jesus, ipuin mo po sila Ama, nabigyan mo sila ng kagalingan, in the name of Jesus, at lalo na Ama, sa pagdating na election ngayong Marso, for this coming election Ama, na yung mga aspirant president na mga kandidato, at lalo na Ama, yung mga tumatakbo sa local government mula sa presidente na pinakababa Ama, mayroong kaayusan, kapayapaan ng bawat isa na walang kaguluhang mangyari, kundi ang ikaw lamang o Diyos ang siyang pipili na sino ang Pangulo na uupo for next president sa bansang Pilipinas Ama, na ikaw po ang siyang pipili Ama, yung presidente na mayroong takot sa iyo Ama, na pamahalaan, na gampanan ang tungkulin na isang presidente na ang pakadan ng kanyang bayan, na ibigay niya ang kanyang buhay, na ang bayan ng bansang Pilipinas ay sa iyo Ama. Kailangan pipili ka Ama ng Pangulo na mayroong takot, pipili ka Ama ng Pangulo na mayroong dignidad, pipili ka Ama na hindi corruption yung Pangulo, kundi yung pamumuno niya ay ayon sa iyong kalooban. At lalo na Ama, yung kanyang mga sangay na mga senador na hindi mag-build ng mga batas na hindi ayon sa iyong kalooban Ama, in the name of Jesus Ama, pagpalain mo sila Ama, lalo na Ama kanilang karunungan, kaalaman, bigyan mo sila Ama na magampanan ang kanilang trabaho. At salamat din Ama sa lahat ng walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, at lalo na Ama, lahat na may sakit karamdaman, pagalingin mo, at sa bawat pamilya din Ama, ingatan mo ang bawat pamilya Ama, lalo na sa mga kabataan Ama, in the name of Jesus. Father God, salamat Father God sa lahat na ikaw po ang mag-ingat sa amin, balutin mo kami sa iyong banal na dugo Father God, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. At salamat Father God sa oras na ito Ama, na lamang kanimo o Diyos kami magpasalamat, ilayo kami sa kadautan, sa katalagman, sa sulog, sa bagyo, sa linog, yung mga sa taong dautan Ama. Salamat Father God sa oras na ito Diyos, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, ang bansang Israel, ang buong mundo Panginoon, at pagpalain mo Ama ang lahat ng mga anak mo, lahat ng mga lingkod mo, mula sa mga apostoles, lahat ng propeta, evangelista, pastor, guro, pagpalain mo sila Ama. At salamat Ama sa lahat ng mga kapatiran kong mananampalataya, lahat ng sulok ng mundo, ano mang ginagawa nila ngayon, pagpalain mo po sila Ama, dahil ikaw ang Diyos ang aming Panginoon provider, ikaw ang Diyos namin Panginoon, nagbigay ng protection, kalakasan, at salamat Ama sa karunungan at kaalaman na binigay na iyong banal na Espiritu sa amin Ama, nang galing sa iyo. At salamat Ama sa lahat, sa iyo lamang Ama ang kapurihan, magsambag pagpasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi, Amen and Amen. Salamat mga kapatid sa oras na ito, at bago po ako magtapos mga kapatid, ibahagi niyo po yung videos ko. Please share, subscribe din sa aking YouTube, click notification bell para maging update po kayo sa mga ginagawa kong YouTube, ginagawa kong videos. Kapag nagda-download ako, ma-update po kayo mga kapatid. At salamat po pa mga kapatid sa pagsuporta sa aking YouTube channel, Kivertura. At pagpalain po kayo ng Diyos, na huwag kayo magsawa sa pagsuporta sa aking YouTube mga kapatid. At salamat din pa mga kapatid na isa po akong gumagawa din ba ng YouTube or gumagawa ng video sa pamagitan ng
salita ng Diyos na magbahagi din, nagsishare din ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos, na bigyan kayo ng magandang kalusugan at ingatan kayo saan man kayo pamaroon. At salamat mga kapatid sa kabutihan ng Diyos dahil sa hapong ito sa Kanya lang ang kapurihan pagsalamat. God bless, God bless, God bless mga kapatid. God bless. Salamat, salamat, salamat. In Jesus name, Amen.